Okay, so what's good mga kapepe? May nagsabi sa akin, Pepe, ano yung workout mo sa mobility? Okay, so first movement mga kapepe is ATG squats. Okay, mas better if you go side to side para mas matarget mo yung quads, yung hamstrings, yung calf muscles. Ito yung unang-unang laging ginagawa ko guys, kasi ang pinaka-important talaga pagdating sa mobility is yung sa hips. Okay, so this one targets everything almost sa lower body mo. Okay, just like that, sobrang basic, diba? Next movement will be this one. Okay, majority ng majority ng movement dito guys, hindi ko alam yung tawag kasi matagal ko na siyang ginagawa, lalo na kapag feel ko na kailangan ko na ng mobility work, nagiging tight na ako. Doon ko na siya ginagawa. Pero at least 1 to 2 times a week para solid yung mobility nyo. Kasi alam nyo guys, ang importance ng mobility talaga kapag ka yung joints mo, yung muscles mo, para sa akin ang napansin ko since nung nag-training ako ng mobility is yung injury is halos wala. Never ako na-injured kahit nag-heavy lifts ako. Okay? Never ako na karoon ng ang tawag dito, yung talagang tear, muscle tear, ganyan. Kasi flexible yung joints ko, yung muscle ko, flexible. So, yun. Isang magandang reason yon kung bakit kailangan nyo mag-mobility at hindi nyo kailangan iwasan yung mobility work. Okay? It will make your training more enjoyable and more sustainable long term kapag nag-train ka ng ganito. Okay? At least 1 to 2 times a week, guys. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ko alam yung tawag sa mga movement dito. Kaya kung may makita kayo na trip nyo, gayahin nyo na lang. Kasi yun, kayo na yung magpangalan, di ba? Pero yan, this one is for for lower back, for core. Yan, ito naman sa hips. Tawag dito. Yan, sa hips at saka sa spinals. Okay. This one is ang tawag dito, alam ko, the world's greatest stretch. Yan. More on ganyan siya. In terms of sets and reps, I don't really do put time or reps dito. I'll just do how I feel. Right? See how you feel. If you feel more tight, dagdag ka ng set. Dagdag ka ng time. Pero if you feel like okay na, 'di ba? Na-stretch mo na ng maayos yung muscle, edi move on ka na sa ibang gagawin mo, 'di ba? Alright, basic lang guys. This one is yan. Yoga shit. Yoga shit. Yeah, let's go. Pakita ko sa inyo. Kailangan maabot mo yung mukha mo dun sa sa paa mo. Isa pa pala guys, yung stomach vacuum, mamaya pakita ko sa inyo. Suggest ko pala sa inyo mag-training kayo ng vacuum if you want smaller waist. 'Di ba? Kasi natitrain yan yung intra-abdominal muscles natin, yung muscle sa loob pa ng abs. Okay? If you do vacuum, matitrain mo yon. Do it every day. Preferred ko or suggest ko talaga sa inyo is you do it when you're fasted para madali siyang gawin. Kasi kapag once na binigyan mo na ng pagkain yung stomach mo, yung kumain ka na, mahirap na siya i-suck in yung air kapag ka magva-vacuum ka, di ba? So maganda ang gagawin mo pagka gusto mo matrain yung stomach vacuum is early in the morning, pagkagising, fasted state, or pagka nag-workout ka ng fasted, gawin mo siya as a warm-up, di ba? At least 3 sets or 4 sets ng 20-second holds. 15 to 20 seconds, depende sa capability mo. Kahit 10 seconds, pwede na. Di ba? Wala namang rules dyan, guys. Ang importante is masasanay ka over time. Ayan, tingnan nyo. Di ba? Kakaiba din Pwede na magpasok ng dumbbell dyan para ayan. Ito pala, itong klaseng gantong exercise, nakita ko to dati kay makakilala nyo sa MMA Royce Gracie. Yan, mayroon siyang video sa YouTube na nagtitrain siya ng parang vacuum style na ganyan, na iba-iba yung nagagawa niya sa
stomach niya, sa ano, sa abs, yung control iba-iba. So sabi kasi nila is that kapag ka maganda yung control mo sa core mo, kaya mo paiba-ibahin yung muscles, kaya mong gawin yung mga ganung stuff. It means na healthy yung ano mo, yung gut mo. 'Di ba? Healthy yung 'yon. This one medyo advanced, di ko sinasuggest sa inyong gawin nyo agad to. Pero try it without weight first. Okay? This one, ang ganda ng stretch niya sa quads. Ang ganda ng stretch niya sa core. I try to do this is a variation of pullovers para mas stretch ko rin yung banda ng ano, yung sa may abs banda. Yan. Na-stretch din yan. Kapag ka binaba mo naman sa may itlog mo katulad nito, mas more stretch sa ano, sa legs, sa quads. Okay. This one also madali lang naman yan, guys. Okay? Pero wag mong ano, don't injure yourself. Over time masasanay ka, wag mong madaliin. Just like anything else, 'di ba? It takes time. Lalo na mobility training. Lalo na kung di ka sanay. Right? Start with the basics. Yung mga una kong ginawa kahit yun lang. Pero pagka yung mga weights na medyo may ano na 'to medyo nandito na to sa may intermediate. Okay? Intermediate level na medyo, 'di ba? Kailangan mo na ng progressive overload. Hindi na sapat sa iyo yung normal stretching lang. Kailangan mo na mag-add ng weights, 'di ba? Ito pang shoulders, okay? Sa mobility ng shoulders. Nakita ko to dati sa ano sa wrestling, sa ano, basta yung mga sports na combat sports, they do this a lot Okay? It can be core exercise din kapag ka nakatayo ka tapos medyo mabigat yung dumbbells na gagamitin mo. Pero this one, I find this effective sa ano, sa rotator cuffs, sa shoulders. After this, you feel really light Feel really light, feel really, chill. And next is ito. Yan. Parang yung kanina pero may weights na siya. Okay. This one stretches your abs and your lats and your traps. Yan, paborito ko yan, traps. Kasi pag walang traps, walang pepe boy, di ba? Traps is everything sa akin Ayan. Kita nyo naman, di ba? This one is really good. Hindi ko alam yung tawag kasi sabi ko nga sa inyo, majority dito ng movement. Hindi ko talaga alam yung tawag kasi wala, ginawa ko lang siya long time ago I'm doing mobility work for almost 3 years na siguro. Since nung sobrang overweight ko, right? Kasi doon ko na-realize na mas importante yung long-term health ng joints mo, yung long-term health ng 'di ba, yung mobility. Kasi asya pa pala guys, yung mga gantong klaseng stretches, it makes sure your body supply the nutrition, yung flow ng nutrition sa katawan mo. It makes it better So mas maganda yung blood flow, mas maganda yung pag-absorb ng nutrition, mas maganda lahat guys. Overall talaga, promise. Okay? So I suggest you to do your mobility work 1 to 2 times a week. Treat it as active rest day. Okay? Wag puro buhat lang para hindi tayo maging tight. Next is ayan. Ano ba tawag dito? Kulata press. Kulata press guys, yan. Pero solid yan sa sa shoulders at saka sa core. Everything almost kasi yung quads natin stretch din yan once na full stretch natin siya, no? So yan. And then next one is this. This one is really good pero it's kind of dangerous So pwede walang weights, start ka doon, walang weights. Try mo siyang gawin. Ganyan lang yan. Basta maganda yung stretch niya sa rotator cuffs, sa shoulders, sa lahat. Okay, kita niyo yung shoulders, ganda ng pop, no? Parang tayong nagbuhat. 'Di ba? Kasi maganda yung blood flow sa muscles. Sobrang basic, 'di ba? Natawa ako doon sa mga mga hindi natin kapepe na nagsasabi na abutin mo nga yung likod mo.
Hindi mo naman kaya habutin likod mo eh. Tayo na nyo, huwag nyo igaya sa mga idol nyo na ampaw ah. Mas flexible pa ako sa girlfriend mo eh. Ha? Ay isa pa, kaya kailangan nyo mag-flexibility movement is para marami kayong posisyon na magagawa. Okay? Ayan lang. Sobrang basic guys. Sana may natutunan kayo. And wake the fuck up! Let's go!